Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng karanasan, madalas kong marinig ang mga kwento ng pagbabago sa buhay habang tayo ay nagkakaedad. Napansin niyo po ba na ang mundo ay parang hindi na kasing liwanag ng dati? Baka ang mga letra sa dyaryo ay parang mas malabo na. Baka ang mga karatula sa kalye ay tila mas mahirap ng basahin. O baka naman, napipilitan kayong maningkit ng mas madalas nitong mga nakaraang araw kahit pasuot ninyo ang inyong salamin. Kung anuman po dyan ay pamilyar sa inyo, gusto kong malaman ninyo ito, hindi po kayo nag-iisa. Sa katunayan, pagsapit natin sa edad na 50, ang ating mga mata ay nakaranas na ng ilang dekada ng unti-unting pagkasira. Nangyayari ito ng napakabagal, kaya't karamihan sa mga tao ay hindi man lang namamalayan na humihina na ang kanilang paningin. Pagkawala ng paningin hanggang sa isang araw, mapapansin na lang nila. At sa panahong iyon, parang permanente na ang pinsala. Para sa ilan, nagsisimula ito sa tuyo at iritadong mga mata. Para sa iba, ito'y malabong paningin, hirap sa pagmamaneho sa gabi, o isang nakakatakot na diagnosis tulad ng age-related macular degeneration o glaucoma. Ngunit narito ang katotohanang hindi sinasabi ng lahat: ang pagkawala ng paningin ay hindi laging may babala. Dumarating ito ng tahimik tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Ninanakaw ang iyong kumpiyansa, ang iyong kalayaan, at maging ang iyong kagalakan. Nakakita na po ako ng mga pasyente na napaiyak sa aking opisina, hindi dahil sa hindi sila makakita, kundi dahil hindi na nila makilala ang muka ng kanilang apo, dahil hindi na nila mabasa ang isang birthday card, dahil takot na silang magmaneho, takot na mamuhay mag-isa. At sa kabila nito, napakaraming tao ang sinasabihan na bahagi lang yan ng pagtanda, wala ka nang magagawa. Well, narito po ako para sabihin sa inyo na hindi iyan totoo. Alam niyo po, may paraan ang kalikasan para protektahan tayo kung tayo ay makikinig lamang. Nakakalat sa mga hardin, sa mga pamilihan, at sa mga lalagyan ng pampalasa ang 8 simpleng halamang gamot na ginamit sa loob ng maraming siglo na kadalasang binabalewala ngayon, na maaaring makatulong na protektahan at kahit na ibalik ang inyong paningin. Hindi po sila mahika. Hindi sila mabilisang lunas. Ngunit sila ay mabisa, at higit sa lahat sila ay banayad, natural at abot kaya. Sa mga susunod na minuto, isa-isa ko pong tatalakayin ang bawat isa sa mga halamang gamot na ito. Ano ang mga ito? Paano sila gumagana? At kung paano ninyo maaaring simulang gamitin ang mga ito kaagad. Hindi ninyo kailangan ng mamahaling mga tableta o operasyon para mabawi ang kontrol sa kalusugan ng inyong mga mata. Kailangan nyo lang ng tamang mga kasangkapan at tamang impormasyon. Kaya't samahan nyo po ako, dahil kung kayo ay nangamba na sa pagkawala ng inyong paningin, kung naramdaman ninyong wala kayong magawa sa harap ng malabong mga letra o madilim na ilaw, ipinapangako ko na ang video na ito ay magbibigay sa inyo ng higit pa sa kaalaman. Ito ay magbibigay sa inyo ng pag-asa. At kung may halaga po sa inyo ang ibabahagi namin ngayon, mangyaring mag-subscribe po kayo.
Isang maliit na pagpindot lang po para sa inyo, ngunit malaking tulong ito upang maipagpatuloy namin ang paglikha ng libreng content na makapagpapabago ng buhay para sa iba na katulad ninyo. Ngayon, simulan na natin ang ating paglalakbay sa unang halamang gamot na nagliligtas paningin na inaalok ng kalikasan. Isa sa mga hindi gaanong napapansing sanhi ng paghina ng paningin pagkatapos ng edad 60 ay hindi lamang ang pagtanda, ito ay ang mahinang sirkulasyon ng dugo. Habang tayo ay tumatanda, ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa ating mga mata ay nagsisimulang sumikip. Ang daloy ay bumabagal at kung walang sapat na oxygen at sustansya, nahihirapan ang mga mata. Sa paglipas ng panahon, lumalabo ang paningin, hindi biglaan, kundi unti-unti tulad ng hamog na gumagapang sa mga gilid ng iyong paningin. Dito, tahimik na nagmamarka ang ginkgo biloba. Ang sinaunang punong ito, isa sa mga pinakamatandang nabubuhay na uri sa mundo, ay naglalaman ng mga compound na sumusuporta at nagpapanumbalik ng daloy ng dugo, lalo na sa utak at sa mga mata. Sa simpleng salita, tulong itong buksan muli ang maliliit na daanan na nagdadala ng buhay sa inyong paningin. Ang mas mahusay na sirkulasyon ay nangangahulugan na ang retina optic nerve at mga nakapaligid na tissue ay nakukuha ang kailangan nila upang gumana at gumaling. At hindi lang po iyan teorya, ipinakita ng pananaliksik na ang ginkgo ay maaaring makatulong na mapabuti ang pinsala sa visual field sa mga may glaucoma, isang kondisyon kung saan ang presyon ay tahimik na tumataas sa mata at nagbabanta ng permanenteng pagkawala ng paningin. Ang kahanga-hanga ay kung gaano ito natural na gumagana, walang sintetikong kemikal, walang masasamang epekto, kundi ang kapangyarihan lamang ng pinabuting daloy ng dugo na nagpapahintulot sa mga mata na muling huminga. Bukod sa sirkulasyon, ang ginkgo ay mayaman sa mga antioxidant na tumutulong na protektahan ang iyong mga mata mula sa oxidative stress, ang panloob na kalawang na nabubuo mula sa maraming taon ng pagkakalantad sa polusyon, UV light at mga screen. Ang stress na ito ay sumisira sa mga selula sa paglipas ng panahon na ginagawa kayong mas madaling kapitan ng mga sakit tulad ng age-related macular degeneration, pagsuporta sa daloy ng dugo, pagtatanggol laban sa pinsala, pagpapalusog sa mga mata mula sa loob, iyan po ang ginagawa ng ginkgo. At para sa sinumang nakakaramdam na ang kanilang mundo ay unti-unting dumidilim, hindi biglaan, kundi araw-araw, ang halamang gamot na ito ay maaaring mag-alok ng isang bagay na tunay na mahalaga, ang tahimik na lakas upang pigilan ang agos. Bilberry, para sa maraming tao na higit sa 16 ang araw ay hindi nagtatapos sa paglubog ng araw. Ito ay nagiging mas mahirap. Ang pagmamaneho sa gabi ay nagiging delikado. Ang pagbabasa sa madilim na ilaw ay nagpapahirap sa mga mata. Maging ang paglalakad sa gabi ay nagdudulot ng kawalan ng katiyakan. Hindi lang po ito pagtanda. Madalas ito ang unti-unting pagkawala ng kakayahang makakita sa gabi, isang bagay na nawawala ng walang babala, ngunit nakatago sa loob ng isang maliit at matingkad na asul na prutas ang isang mabisang sagot. Ang bilberry, isang pinsan ng blueberry, ay mayaman sa mga natural na pangkulay
na tinatawag na anthocyanins, mga compound na aktibong nagpoprotekta sa retina at nagpapahusay sa kakayahan nitong gumana sa mababang liwanag. Ang nagpapabisa sa bilberry ay ang kakayahan nitong suportahan ang pagpapanumbalik ng rhodopsin, ang pigment na kailangan ng ating mga mata para mag-adjust sa dilim. Kapag bumaba ang antas ng rhodopsin, humihina ang paningin sa gabi. Ngunit kapag napangalagaan ang mga mata, ay nagsisimulang umangkop muli ng mas mabilis, mas malinaw, at may mas malaking kumpiyansa. Hindi lang diyan nagtatapos ang bilberry. Tumutulong din ito na mapabuti ang sirkulasyon sa retina na nagpapahintulot sa mga sustansya at oxygen na maaabot ang pinakasensitibong bahagi ng iyong mata. Ang sirkulasyon na iyon ay kritikal para sa pagpapanatili ng matalas na paningin at pagprotekta laban sa pangmatagalang pinsala. Ang kapangyarihan nito bilang antioxidant ay isa pang layer ng proteksyon sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radical, mga hindi matatag na molekula na sumisira sa tissue ng mata. Pinoprotektahan ng bilberry ang mata laban sa mabagal na pagkasira na dulot ng pagtanda, polusyon at pagkapagod mula sa screen. Ipinakita ng mga siyentipikong pag-aaral ang tunay na pangako. Ang mga kalahok na uminom ng bilberry extract ay nakaranas ng mas kaunting pagkapagod sa mata, mas mahusay na pokus, at mas matalas na visual performance, lalo na pagkatapos gumamit ng screen o malantad sa artipisyal na ilaw. Para sa sinumang nakakaramdam na ang gabi ay naging isang bagay na dapat katakutan o iwasan, ang bilberry ay nag-aalok ng isang bagay na simple ngunit malalim ang pagkakataong makita ang dilim ng may higit na kalinawan at makaramdam ng kaligtasan muli. Saffron. Ang saffron na kilala sa matingkad na kulay at mayamang aroma nito ay higit pa sa isang mamahaling pampalasa. Ito ay isang mabisang kakampi sa paglaban sa pagkawala ng paningin. Ang lakas nito ay nakasalalay sa dalawang compound, ang crocin at quercetin, mga natural na carotenoid na may malakas na epekto bilang antioxidant at anti-inflammatory. Hindi po ito mga magarbong pangalan lamang. Sila ay mga pangunahing tagapagtanggol para sa tumatandang mata. Isa sa pinakamahalagang papel ng saffron ay ang proteksyon nito laban sa age-related macular degeneration o AMD, isang kondisyon na tahimik na sinisira ang ating central vision at nakakaapekto sa milyon-milyong nakatatanda. Ang AMD ay hindi lang lumalabo sa iyong paningin. Inaalis nito ang iyong kakayahang magbasa, magmaneho, o makita ang mga mukha ng iyong mga mahal sa buhay. Ang ginagawa ng saffron ay tumutulong na protektahan ang mga selula sa retina, lalo na ang mga light-sensitive photoreceptors mula sa oxidative stress, ang panloob na pinsala na dulot ng maraming taon ng pagkakalantad sa blue light pollution at pamamaga. At higit pa, sa pagprotekta, ipinakita ng saffron ang potensyal na mapabuti ang visual function kahit sa mga taong na-diagnose na may maagang yugto ng AMD. Sa mga klinikal na pananaliksik, ang mga pasyente na uminom ng saffron araw-araw ay nakakita ng mga nasusukat na pagpapabuti sa kanilang visual acuity. Hindi lang nila napigilan ang paghina,
may bahagi ng kanilang paningin na naibalik. Ang ganda ng saffron ay nasa balanse nito. Ito ay banayad, ngunit epektibo, malakas, ngunit natural. Pinapakalma nito ang pamamaga habang pinasisigla ang pinakamahalagang istruktura ng mga mata. Para sa mga nakakaramdam na ng epekto ng pagtanda ng mga mata, ang panlalabo ng mga kulay, ang pagkupas ng detalye, maaaring makatulong ang saffron na maibalik ang kalinawan hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng tahimik na lakas. Turmeric luyang dilaw. Ang turmeric o mas kilala sa atin bilang luyang dilaw, ang gintong ugat na matatagpuan sa mga kusina sa buong mundo, ay may itinatagong sikreto na higit pa sa lasa. Ang curcumin, ang pinakaaktibong sangkap nito, ay isa sa pinakamabisang ahente laban sa pamamaga ng kalikasan. Pagdating sa pagprotekta sa inyong mga mata, ang pamamaga ay isang nakatagong kalaban. Ito ay unti-unting nabubuo, madalas ng walang sintomas, hanggang sa isang araw ay nagsisimula na itong makaapekto sa iyong paningin. Direkta itong tinutugunan ng luyang dilaw na tumutulong na bawasan ang talamak na pamamaga na humahantong sa mga seryosong kondisyon tulad ng AMD, diabetic retinopathy at maging ang pamamaga ng retina. Ngunit hindi lang diyan nagtatapos ang luyang dilaw. Tumutulong din itong labanan ang oxidative stress, ang kawalan ng balanse na nangyayari kapag ang mga mapanirang molekula ay mas marami kaysa sa kakayahan ng katawan na ipagtanggol ang sarili. Ang ganitong uri ng stress ay nagpapabilis sa pagkawala ng paningin, nagpapahina sa retina, at nag-aambag sa pagbuo ng katarata. Sa pamamagitan ng pag-neutralize sa mga free radical at pagpapakalma sa pamamaga sa antas ng selula, tumutulong ang luyang dilaw na mapanatili ang istruktura ng mata, lalo na ang retina at ang mga maselang daluyan ng dugo na nagpapalusog dito. Naniniwala ang ilang mananaliksik na ang luyang dilaw ay maaaring gumanap ng papel sa pagpigil sa pinsala sa retina sa mga diabetic na nag-aalok ng proteksyon na layer laban sa isa sa mga pinakakaraniwang komplikasyon ng pangmatagalang problema sa blood sugar. Ang nagpapagawang madaling gamitin sa luyang dilaw ay kung gaano ito kasimple. Maaari itong idagdag sa mga pagkain, ihalo sa maiinit na inumin o inumin bilang isang suplemento na nagbibigay sa iyong mga mata ng pang-araw-araw na dosis ng depensa. Para sa mga tumatandang mata na lumalaban sa tahimik na pamamaga, ang luyang dilaw ay nagsisilbing isang kalasag, hindi agresibo o artipisyal, kundi matatag, natural at malalim na nakaugat sa daan-daang taon ng tradisyon ng pagpapagaling. Rosemary. Ang rosemary ay higit pa sa isang mabangong sanga para sa pagpapatimpla ng inyong mga pagkain. Para sa mga tumatandang mata, ito ay isang mabisang pinagmumulan ng proteksyon. Ang simpleng halamang gamot na ito ay naglalaman ng dalawang makapangyarihang compound, ang carnosic acid at rosmarinic acid, na parehong nagsisilbing natural na antioxidants. Ang mga compound na ito ay gumagana sa loob ng inyong katawan upang labanan ang oxidative stress, isang pangunahing sanhi ng mga sakit sa mata na nauugnay sa edad tulad ng macular degeneration at katarata. Ang oxidative stress ay nangyayari kapag ang mga hindi matatag na molekula na tinatawag na free radicals ay nagsisimulang sirain ang mga selula ng mata.
Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit ang mga epekto nito ay totoo. Lumalabo ang paningin, kumukupas ang kalinawan, at humihina ang mga tissue. Tumutulong ang rosemary na i-neutralize ang mga free radical na ito na pinipigilan ang mabagal na pagkasira ng inyong mga selula sa retina at mga protina sa lens. Ito ay parang binibigyan ninyo ang inyong mga mata ng isang pananggalang hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na taon. Higit pa rito, dahan-dahang sinusuportahan ng rosemary ang sirkulasyon sa mga mata na tinitiyak na ang oxygen at mga sustansya ay makakarating sa mga pinakasensitibong bahagi ng inyong visual system. Ang malusog na daloy ng dugo ay nangangahulugan ng mas malusog na tissue ng mata, mas mahusay na paggana, at mas malakas na depensa laban sa sakit. Pati na ang utak ay nakikinabang. Kilala ang rosemary sa pagpapabuti ng kalinawan ng isip at memorya na parehong malapit na nauugnay sa kung gaano kahusay nating pinoproseso ang ating nakikita. Pagkatapos ng lahat, ang paningin ay hindi lamang tungkol sa mga mata. Ito ay tungkol din sa kung paano binibigyang kahulugan ng utak ang liwanag, kulay at hugis. Sa ilang sangalang sa inyong pagluluto, isang mainit na tasa ng tsaa ng rosemary o isang standardized na suplemento, ang simpleng halamang gamot na ito ay maaaring tahimik na palakasin ang inyong paningin mula sa loob. Hindi ito humihingi ng marami, ngunit marami itong ibinibigay na kapalit. Dandelion. Ang dandelion na madalas na binabalewala bilang isang damo lamang ay nagtataglay ng isa sa mga pinakakumpletong profile ng nutrisyon para sa kalusugan ng mata na matatagpuan sa anumang halaman. Sa kaibuturan nito ay 2 carotenoid na nagpoprotekta sa paningin, ang lutein at zeaxanthin. Ito ang eksaktong parehong mga pigment na matatagpuan sa retina, lalo na sa makula, at ang kanilang trabaho ay kritikal. Sinisipsip nila ang masamang blue light at pinipigilan ang pinsala mula sa oxidative stress sa mga selulang responsable para sa matalas na central vision. Sa paglipas ng panahon, ang proteksyon na iyon ay nagiging mahalaga. Kung walang sapat na lutein at zeaxanthin ang inyong mga mata, ay nagiging mas vulnerable sa macular degeneration, lalo na kung gumugugol kayo ng mahabang oras sa ilalim ng matinding sikat ng araw o sa harap ng mga digital screen. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang mga benepisyo ng dandelion. Puno rin ito ng vitamin A, isang sustansyang mahalaga para sa pagpapanatili ng magandang paningin sa gabi at pagpapanatiling basa at malusog ng kornea, ang malinaw na panlabas na layer ng mata. Ang kakulangan sa vitamin A ay isa sa mga pangunahing sanhi ng maiiwasang pagkawala ng paningin sa buong mundo, lalo na sa mga nakatatanda. Makikita nyo rin ang vitamin C at vitamin E sa dandelion, 2 makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan ang lens mula sa panlalabo na nagpapabagal sa pag-unlad ng mga katarata. At huwag nating kalimutan ang zinc, isang mineral na matatagpuan sa mataas na halaga sa mga dahon ng dandelion. Kailangan ang zinc para sa paggana ng mga enzyme sa retina at tumutulong sa pagdala ng vitamin A mula sa atay patungo sa mata. Kung wala ito, hindi maayos na makakapag-repair ang inyong mga mata. Ang ganda ng dandelion ay nasa pagiging simple nito. Tumutubo ito ng malaya, madalas na binabaliwala o binubunot
Ngunit dala-dala nito sa loob ang lahat ng kailangan ng mga mata upang manatiling malakas. Kahit na gawing tsaa ihalo sa salad o inumin bilang isang banayad na suplemento, sinusuportahan ng dandelion ang buong visual system mula sa ibabaw ng kornea hanggang sa pinakamalalim na bahagi ng retina. Minsan ang pinakamalakas na solusyon ay ang mga tahimik na tumutubo sa ating paanan. Fennel harahal. Ang fennel o harahal sa ibang lugar na may banayad na lasang anis ay madalas na ginagamit para pakalmahin ang panunaw. Ngunit ang mga benepisyo nito ay mas malawak pa, lalo na pagdating sa paningin. Ang nagpapahalaga sa fennel para sa kalusugan ng mata ay ang mataas na konsentrasyon nito ng vitamin A, isa sa pinakamahalagang sustansya para sa pagpapanatili ng malinaw at malakas na paningin. Sinusuportahan ng vitamin A ang retina lalo na sa mga kondisyon ng mababang liwanag na tumutulong sa inyong makakita ng mas malinaw sa takip silim o sa mga madilim na silid. Pinapanatili rin nitong well-lubricated at protektado mula sa impeksyon ang kornea, ang transparent na harapang bahagi ng mata. Ang pagkatuyo ng mata, hirap makakita sa gabi, at pangkalahatang pagkapagod ng mata ay madalas na nagsisimula kapag nauubos ang vitamin A at nag-aalok ang fennel ng isang natural na paraan mula sa pagkain upang maibalik ang balanse na iyon. Bukod sa vitamin A, ang fennel ay mayaman sa vitamin C, flavonoids, at iba pang antioxidants. Tumutulong ang mga compound na ito na i-neutralize ang mga free radical na umaatake at nagpapatanda sa mga tissue ng mata, lalo na ang lens at ang retina. Ang oxidative stress mula sa pagkakalantad sa liwanag, polusyon o talamak na pamamaga ay unti-unting sumisira sa kalinawan ng inyong paningin sa paglipas ng panahon. Tinutulungan ng fennel na pabagalin ang prosesong iyon na nagbibigay sa inyong mga mata ng proteksyon na kailangan nila upang manatiling matalas at matatag. Patuloy na ipinapakita ng pananaliksik na ang mga dieta na mayaman sa antioxidants tulad ng mga matatagpuan sa fennel ay maaaring makabuluhang bawasan ang panganib ng katarata at age-related macular degeneration. Ang nakakaginhawa ay kung gaano kadaling isama ang fennel sa inyong pang-araw-araw na gawain. Maaari itong hiwain ng sariwa sa mga salad, gawing isang nakapapawing pagod na tsaa o idagdag sa mga mainit na ulam para sa isang banayad na tamis. Anuman ang paggamit nito, nagdudulot ang fennel ng kalma at nutrisyon, lalo na para sa mga pagod at labis na nagamit na mga mata. Sa isang mundo na binobomba tayo ng mga screen at nakakasilaw na ilaw, nag-aalok ang fennel ng isang bagay na bihira tahimik na suporta para sa mga mata na dahan-dahang inihahatid bawat kagat o higop. Chamomile. Ang chamomile ay matagal nang kilala sa mga epekto nitong pampakalma sa katawan at isip, ngunit nag-aalok din ito ng tahimik at mabisang suporta para sa inyong mga mata. Ang nagpapatingkad sa chamomile ay ang natural nitong katangiang anti-inflammatory at anti-irritant. Nagmumula ito sa mga compound na tinatawag na flavonoids at terpenoids na tumutulong na bawasan ang pamamaga, pamumula at discomfort sa mga maselang tissue kabilang na ang mga mata. Para sa mga nakatatanda na nakakaranas ng tuyo, makati o pagod
na mga mata, lalo na pagkatapos ng mahabang araw ng pagbabasa, pagmamaneho o paggamit ng screen. Maaaring mag-alok ang chamomile ng ginhawa na parehong banayad at epektibo. Hindi tulad ng mas malalakas na halamang gamot na nakatuon sa sirkulasyon o antioxidants, ang chamomile ay gumagana na parang isang pampakalmang balsamo na tumutulong sa mga mata na makabawi mula sa pagkapagod at iritasyon. Hindi ito namimilit, ito ay nagpapanumbalik. Nagdadala rin ang chamomile ng banayad na katangiang antimicrobial na maaaring makatulong na protektahan ang mga mata mula sa maliliit na impeksyon at mga stressor sa kapaligiran tulad ng alikabok o mga allergen. Ginagawa itong partikular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na sensitibo sa mga eye drop o mga kemikal na paggamot. Habang ang klinikal na pananaliksik sa direktang epekto ng chamomile sa pangmatagalang sakit sa mata ay umuunlad pa, ang mahabang kasaysayan nito sa tradisyonal na herbal na gamot ay nagsasabi ng marami. Ginamit na ito sa mga warm compress para maibsan ang pagod sa mata, ginawang tsaa para mabawasan ang systemic na pamamaga at isinama sa mga natural na remedyo para sa pangkalahatang kalusugan ng mata. Hindi sinusubukan ng chamomile na lutasin ang bawat problema, ngunit tumutulong itong lumikha ng tamang kapaligiran para sa paggaling. Ito ay nagpapakalma, nagpapaginhawa at sumusuporta. At minsan iyon mismo ang pinakakailangan ng ating mga mata. Natutunan na ninyo ngayon ang tungkol sa 8 mabisang halamang gamot. Bawat isa ay may sariling natatanging paraan ng pagsuporta at pagprotekta sa inyong paningin. Ngunit ang kaalaman ay walang gaanong kabuluhan kung walang pagkilos. Kaya't gawin nating totoo at simple ito. Hindi ninyo kailangang gamitin lahat ng 8 halamang gamot ng sabay-sabay. Magsimula lamang sa pamamagitan ng pagpili ng 2 o 3 na tumutugon sa inyong mga pangangailangan. Halimbawa, kung nahihirapan kayo sa mahinang sirkulasyon o maagang yugto ng glaucoma, isaalang-alang ang ginkgo biloba. Kung ang paningin sa gabi ang inyong pinakamalaking alalahanin, subukan ang bilberry. Para sa pamamaga o mga senyales ng macular degeneration, ang saffron at luyang dilaw ay maaaring makagawa ng pagkakaiba. Kung ang inyong mga mata ay madalas na tuyo pagod o iritado, magsimula sa tsaa ng chamomile o fennel sa gabi. Narito ang isang banayad na lingguhang routine para tulungan kayong masanay. Umaga, magdagdag ng 1 kurot ng luyang dilaw sa inyong scrambled eggs, oatmeal or smoothie. Inumin ang inyong suplemento ng ginkgo biloba kung aprobado ng inyong doktor. Tanghali, mag-enjoy ng sariwang salad na may mga dahon ng dandelion o budburan ito ng kaunting fennel. Magtimpla ng isang magaan na tsaa ng rosemary o gamitin ang rosemary bilang pampalasa sa inyong tanghalian. Gabi, humigop ng isang mainit na tsaa ng chamomile upang paginhawahin ang mga pagod na mata bago matulog. Inumin ang inyong bilberry extract kung gumagamit ng suplemento o kumain ng sariwa o tuyong bilberry kung mayroon. Isaalang-alang ang saffron na ibinabad sa isang maliit na tasa ng maligamgam na gatas o kanin. At huwag po nating kalimutan ang mga mahahalaga, protektahan ang inyong mga mata mula sa UV light gamit ang salaming pang-araw. Magpahinga mula sa mga screen
at panatilihing kontrolado ang inyong blood sugar at presyo ng dugo. Ang mga halamang gamot na ito ay hindi mga milagro, ngunit kapag ginamit ng palagian sila ay nagiging tahimik na mga kakampi na sumusuporta sa inyong paningin, selula, sa bawat selula araw-araw. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pag-aalaga sa inyong mga mata. Kahit ang maliliit na hakbang ay maaaring humantong sa pangmatagalang pagbabago. Mga huling kaisipan, kung umabot po kayo sa puntong ito, nais kong sabihin ang isang bagay na mahalaga. Hindi po kayo walang kapangyarihan. Ang inyong paningin ay hindi pa tuluyang nawawala at hindi po kayo nag-iisa. Ang pagkawala ng kalinawan sa inyong paningin ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng kontrol sa inyong buhay. Sa tamang mga pagpili, tamang suporta, at kaunting pagiging pare-pareho, posible pa ring pabagalin at kahit nabaligtarin ang ilan sa mga pinsalang idinulot ng panahon at modernong pamumuhay sa inyong mga mata. Ang mga halamang gamot na tinalakay natin ngayon ay hindi kakaiba o hindi maabot. Sila ay praktikal subok na ng panahon at madalas ay nasa inyong kusina na. At narito sila para pagsilbihan kayo, kaya't huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin at ang inyong mga mata, bagamat pagod, ay nais pa ring makita ang mundo ng malinaw. Tulungan natin silang gawin iyon. Ang mahalagang aral dito ay ang pag-asa at pagkilos. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at huwag isipin na wala ng lunas. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga kasangkapan. Nasa atin na ang paggamit sa mga ito ng may kaalaman at pag-iingat. Kung ang video na ito ay nakatulong sa inyo, pakiclick po ang like. Sinasabi nito sa amin na nasa tamang landas kami. Mag-subscribe po kayo sa channel na ito upang hindi ninyo makaligtaan ang mga bagong kaalaman at natural na lunas. At ibahagi po ninyo ang video na ito sa isang taong mahal ninyo, isang tao na maaaring tahimik na nahihirapan din sa kanilang paningin. Nais ko rin pong marinig ang inyong saloobin. Anong iba pang isyong pangkalusugan ang kinakaharap ninyo ngayon? Ito ba ay memorya, sakit, sa kasukasuan, antas ng enerhiya pagtulog, o iba pa? Ipaalam po ninyo sa amin sa comments sa ibaba. Ang inyong mga puna ay tumutulong sa paghubog ng mga susunod na video na aming gagawin. Mahalaga po ang inyong boses dito. Salamat po sa oras na inilaan ninyo sa akin. Manatili po kayong malusog, manatiling puno ng pag-asa, at magkita-kita po tayo sa susunod.